And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Marumi akong babae. Hi, DJ Rocky. Sorry, hindi ako magaling magkwento Pero sana, maintindihan ninyo. Itago mo ko sa pangalang Sophie. And this is my secret file. 3 years ago, I found a man. Naitago natin sa pangalang JC. Katrabaho siya ng kuya ko. Ako yung only girl sa aming magkakapatid at bunso. Nagsimula ang lahat sa pang-aasar ni JC sa kuya ko. Then niligawan niya ako. And pinagsabihan ako ng kuya ko na hindi maganda yung ugali ni JC. At meron lang yun agenda sa akin. Pero hindi ako nakinig. Ipinaglaban ko si JC. At sabi ko, ako naman din Hindi ako malinis na babae. Bakit kailangan kong tingnan yung maling nagawa sa past ni JC? And then sabi sa akin ng kuya ko, ikaw na nga bahala. Malaki ka na. Basta ako, concerned lang ako sa'yo. Kasi kapatid kita. So ayun na nga, DJ Rocky. Hindi ako nakinig. And then, after few days, weeks, sinagot ko na si JC. Kasama ko siya nung nag-celebrate ako ng birthday. Pinagbawalan niya akong papuntahin ang mga katrabaho ko kasi puro daw lalaki. One of the boys ako Hindi pa kami magkakilala. Pero nirespeto ko siya. So, ayun, naging okay naman kami. Eventually, nakilala niya ang mga kaibigan ko. And then, unti-unti, pinalalayo ako ni JC sa mga kaibigan ko. Then meron lang isa sa mga kaibigan ko ang gusto niyang manatili sa akin. Kasi yun lang daw yung mabait sa kanya. So ako, bilang nirespeto ko ang damdamin ni JC at boyfriend ko siya, dumistansya ako dun sa mga kaibigan ko. Then one day nag-resign ako sa trabaho. Kasi ang toxic na. Tapos, hindi pa ganun kataas ang sahod ko. So, bumagsak ang finances ko. Nag-rely ako sa mom ko. At dun na ako simulang sumbatan ng mother ko. Kinuha niya ako. At doon kami sa kanila nagstay. Pag napasok siya, hindi niya ako iniwanan ng pera. Kahit nga 10 piso Then, unti-unting nakikita ko na yung ugali niya. Kapag nagagalit si JC, inaambahan niya ako. Sinusuntok niya yung cabinet, tapos nagwawala siya. Iba siya magalit. Naikwento niya rin sa akin na kahit sa ex niya, nasaktan niya rin to physically. Then one day, sinira niya mga damit ko, bag ko, even my underwear. Tapos kinabukasan, sorry siya. Hindi niya na raw uulitin. After lahat ng yun,
umuwi ako sa mom ko. Still wala pa rin akong trabaho. Then I decided na mag-apply bilang isang call center agent. Nakapasok ako sa final interview. Hanggang sa nag-medical ako. And then I discovered may sakit ako. Not qualified for the company na papasukan ko. Kailangan ko pa raw mag-undergo ng test. At lahat ng yun pinagdaraanan ko nang mag-isa lang ako. Hindi man lang ako pinupuntahan ni JC. Marami siyang rason na sinasabi para hindi niya ako uwian. Even our anniversary nakalimutan niya. Birthday ko nakalimutan niya. Puro plano lang siya, napupuntahan niya ako pero hindi naman natutuloy. Then malaman-laman ko, nakikipag-chat siya sa ibang babae. Then, sinabi niya na break na kami. Pinalampas ko yun. Pinalampas ko kasi mahal ko eh. Then one day, umuwi na siya sa akin. Okay kami. Umukay ang lahat. Until isang araw na naman nagpaalam siya, uuwi muna siya sa kanila. Ipag-grocery niya raw yung kapatid niya. Pinayagan ko siya, syempre, pamilya niya yun eh. Until nung gabi, at on the way na raw siya sa Bulacan, bigla na lang akong kinutuban. Meron akong naramdaman na hindi ko ma-explain. Parang masakit bigla yung puso ko nang hindi ko alam. So, chinat ko si JC. Tinanong ko kung nakauwi na ba siya. Kasi hindi siya nag-update sa akin eh. Ang sabi ng mom niya, wala pa raw. So mas lumakas ang tibok ng puso ko. 12 midnight na yun. 8 p.m. ang huling chat niya sa akin na pauwi na siya. So nabuksan ko yung FB niya. And I discovered na may kikitain pala siyang babae. At dun sila mag-iinuman sa place ng katrabaho niya. Tapos nakita ko yung chat niya dun sa babaeng yun. Sobra akong makapag-alala. Siya raw gagaso sa lahat. Nang hina ako, DJ Rocky, nanlumo ako. Ang sakit-sakit ng puso ko that time. Nahihirapan akong huminga. Kasi hindi ako makahagulgol kasi nasa kabilang kwarto lang si mama. Chinek ko yung wallet ko kung kasya pa ba yung natitirang pera ko para puntahan siya sa Caloocan na galing akong Cavite. Tinawagan ko yung friend ko na samahan ako sa bahay ng katrabaho ni JC. Habang sobra yung iyak ko, hindi niya na ako maintindihan. Then habang nagbibihis ako, nagchat siya sa akin. Huwag ko raw i-chat yung kaibigan niya at yung girl na kasama niya, katrabaho lang daw niya yun. Tapos nagulat na lang ako na binura niya lahat ng chat para wala akong mabasa. Ang hindi niya alam, na screenshot ko lahat. Grabe, sobrang lugmot ako nun. Imaginein mo yun? Yung pinaparamdam na sa'yo ng pamilya mo na ang bigat-bigat na sa bahay kasi wala kang trabaho at pera, may sakit ka pa, tapos yung boyfriend mo, ganito ka kung tratuhin. Yung boyfriend mong paulit-ulit mong pinagtatanggol sa mundo at palagi mong pinipili, ginaganito lang. Fast forward, Christmas. Nakipag-break siya sa akin. Hinayaan ko siya. Kasi yun yung gusto niya. Then, lumipas ang mga araw. Marupok ako, umasa, napupuntahan niya ako. Then, ayun, wala eh. Walang nangyari. And then one day, nangyari yung isang bagay na until now, isinusumbat niya sa akin. Yung nakipag-inuman ako sa ex ko. I got drunk and may nangyari sa amin. After nun, nakikipagbalikan si JC. Nagmamakaawa. Pero ang sabi ko lang sa kanya, tanggapin na niya ang nangyari. Pero sabi niya sa akin, tatanggapin niya kung ano man ang nangyari at susubukan niyang kalimutan ng lahat. Pero sa loob ng mahabang panahon, parang
Ako lang yung laging tumatanggap sa kanya eh. Kahit sinasabi niya yun, parang hindi naman yun yung ginagawa niya. 2 years na simula nung mangyari sa amin ng ex ko yun. Then paulit-ulit niyang sinusumbat yung maling nagawa ko. Hindi na nabuo yung tiwala niya sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabing malandi ako, pokpok ako, pakant ako, at nagagawa na niya akong saktan physically, emotionally, and spiritually. Even sa araw ng birthday ko, walang tatalo. And now, I decided to finally end up being alone. Gusto ko na lang mag-isa. Nakipag-iwalay na ako talaga sa kanya ng tuluyan. Kaya lang right now, I miss him so much. At parang pinagsisisihan ko na ginawa kong paalisin siya. Nagkasala ako sa kanya. At para bang gusto ko na siyang umuwi na rito. Tulungan niyo po ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Thank you for listening to my story. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Sophie. At ito, ang aking secret file.